niyo sa akin yung katotohanan na hindi naman sa pagsubok, kailangan hindi tayo lulubay sa iyo. Kapatuloy kami sa pagkatid sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, na nagpapatuloy. Maraming salamat sa mga kapatiran natin na kailan pa man, pagdarasal pa rin natin sila na hindi naman ito lang ang araw. Amen. Na sana pagpalain tayo ng Panginoon na sunod na linggo, andito sila. Amen. Maraming salamat. Salamat. Ano? So, Panginoon Diyos, ganun talaga ang kalaban. Sinusubukan tayo na kung wala ba sila, magpapatuloy pa ba tayo? No? Ganun eh. Kung baga sa tinitingnan nyo ang ating katapatan ng paglilingkod natin sa Panginoon, na susubukin tayo kung hanggang kailan ang ating paglilingkod sa Diyos. Kaya ka bang hadlangan sa pamamagitan ng mga kapatiran natin na binabaliwala nila ang gawain ng Diyos? Ikaw ba ay magpapatuloy pa rin na maglilingkod sa Panginoon? Sa kabila ng nakikita mo ang mga kapatiran natin na nawawala sila sa gawain ng Diyos. No? So yan, doon nakikita yung pagiging tapat natin sa Panginoon. Kaya ako, nakatingin talaga ako sa Diyos. Dahil alam ko na hindi ganun kadali ang paglilingkod sa Panginoon. Maraming pagsubok, no, na ating dadanasin. Pero kapag napagtagumpayan naman natin ito, kaya na tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya na tayo pagpapalain ng Diyos kasi hindi tayo nakatingin sa tao, hindi nakatingin tayo sa Diyos. Dahil ang nagdadala ng mga kaluluwa sa lugar na yun, sa lugar na ito ay ang Diyos, hindi po tayo. Ginagamit lamang tayo ng Panginoon para ipahayag ang mabuting balita doon sa mga taong naniniwala sa atin. Pero sa mga taong hindi naniniwala sa atin, wala namang problema sa atin yan. Basta ang malaga at importante, narito tayo para paglingkuran ang Diyos. No? So yan, mayroon pang gustong magpasalamat sa Diyos? Meron pa ba? Yan, kung wala na po, ang tanong, handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Pero meron ka bang mantika mamaya para Kasi kayo, pastor, nabasa eh. Ha? Nabasa eh, huwag mo nang nag-duty. Okay lang. Okay lang? Nababasa siya eh. Ano ko na siya, okay na siya. Bisibito ka Okay na? kailangan mo na, hindi mo na siya, kailangan mo na naman. Tinding, Pero hindi naman hard yung gagawin natin. Kahit naman ba siya yung problema. At yung problema yun. Basta mantika lang. No? kasi kang baboy, pwede. Basta mantika lang yun na ano natin dyan. Pinaprito natin na malinis naman. No? O, 5 piso lang yun. Kaya 3 piso pwede na. So yan no. So purihin ng Panginoon. Tunay nga na sa gawain ng Diyos ay hindi tayo dapat tumingin sa tao, kundi tumingin po tayo sa Diyos. Dahil alam naman natin, hindi po talaga tayo taga rito sa mundong ito. Tayo ay dayuhan lamang na namamayan sa mundong ito. Dating ang araw, ang lugar na ito, iwan naman natin ito eh. Hindi tayo mananatili habang panahon. Ang buhay lang natin sa mundong ito ay 120 years lang. No? 120 years lang. Kung ikaw ngayon, ilang taon ka na, Brother Nicer? 59. Ibig sabihin, ang natitira na lang sa'yo ay 61 years na lang. Amen. 61 years na lang natitira niya rito sa mundo. Kung aabutin mo yun. 61 years. No? Pwede ba mabalik ko yung kaunti? Babalik. Kasi 120 lang naman ibinigay sa atin ng Diyos na buhay natin sa mundo ito. Sabi sa Genesis chapter 6 verse 3 na hindi ko na pahintulutan na mabuhay na matagal ang tao. Hindi nalalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig na ito. So hindi na raw lalampas. No? Hindi na lalampas. Ngayon, Bibing ko na. reading niya, no? 60 lang eh. Nakatanggap ka na ng gobyerno. Kaya ngayon po rin, tatrabaho ko din Panginoon. Para Na magtrabaho ka na Bags 20 years. ilan, sa 61 years, bunuin mo yun na naglilingkod ka sa Lord. No, ang iba nga yan, nagbubuno sa kulungan eh. doon na.
Di ba? Binubuno nila yung ano nila sa kulungan kung ilang taon yung ibinigay sa kanila ng Habang buhay. sentensya. Diba? Habang buhay No? na sentensya. Hindi sila makakalis doon hanggat hindi natatapos ang kanilang sentensya. Ganun din naman tayo. Hindi tayo makakalis sa mundong ito hanggat hindi natatapos ang sentensya ibinigay sa atin ni Lord. Salamat sa 120 years. Di ba? Bali mo na. Kaya ko na lang muna. No? Ano yung mangyayari sa Hindi, 80 kasi pasalamatan ko na 80. Kasi good na yun eh. Good na yun. Umiyak ka pa, mapunta pa sa city. bonus na lang yun sa'yo. Good na yun, good na yun eh. Kaya Good. 70 bunin natin ang panahon na ibinigay sa atin. Ako 57. Ang natitira na lang sa akin ay 63 years na lang. No? 63 years na lang. So, sa loob ng 63 years, palagay ko naman matatapos ito, matapos ang, palagay ko naman na sir, sir, Kaya pala bahoy na langaw. matapos ang 63 years, palagay ko naman mabububungan na natin to. Yun yung sinusundan ng langaw. Kaya pala eh. Tapos nakainin nilalangaw. Gusto. No? So yan, Nilalangaw. makita natin na habang tayo narito sa mundong Dapat ito, pala nilangawin. binubuno natin yung Sa ano, mga langaw. tao na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga eh. Kaya pa nilalangaw. Dapat bubuniin natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ito sa ano. Huwag natin bubunuin sa paggawa ng kasalanan. Di ba? Ang iba, binubuno ang tao nila sa paggawa ng kasalanan. Walang panahon sa pagbubuno para sa Diyos. No? Yan, no? Ay, lakas ng ulan doon, oh. So, yan, no? At hindi po yan makapaghadlang para hindi po tayo makapaglilingkod sa Panginoon. Kaya sa oras pong ito ay handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang 4 na katotohanan ng spiritual. Pero pwede ba mamaya na yan? Focus muna tayo. Yan. No? Ang ating bubunin ngayon, ang ating pong pag-aaralan sa oras pong ito, ano ang 4 na katotohanan ng spiritual? No? So, yan po ang ating pag-aaralan sa oras pong ito. So, bago yan, tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Hingi muna tayo ng gabay at patnubay sa Panginoon na maintindihan po natin at maunawa ng salita ng Diyos na ating po mapapag-aaralan sa oras pong ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras pong ito, God. Pagpalain niyo po ang iyong lingkod at patuloy na pagpalain din po ang iyong mga salita na aming mapapag-aralan, mapapakinggan at maging pagkain ito ng aming espiritu habang kami ay narito sa mundong ito, God. Pagpalain niyo ang batya sa amin, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng narito magsabi ng Amen. Amen. So dito, ang 4 na katotohanan spiritual? Ang 4 na katotohanan spiritual ay isang paraan ng kaligtasan, isang paraan ng pagbabahagi ng kaligtasan patungkol kay Jesucristo. No? Ang simpleng buod ito ng 4 na mahalagang tuntunin sa Biblia kung paano maliligtas ang tao. Ang unang tuntunin sa 4 na katotohanan spiritual na ikaw ay mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos ang unang-unang tuntunin ng 4 na spiritual na ikaw ay mahal ng Diyos. At kahanga-hanga ang kanyang plano sa iyong buhay. Sinabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan, maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. So doon ay pinakikita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. No? Ang kanyang pagmamahal, gaano man tayo kahirap, gaano man tayo ano man ang kalagayan natin dito sa mundong ito, ay pinakikita ng Diyos na ikaw ay mahal ng Diyos. Wala siyang pinipili ano man ang kalagayan mo sa mundong ito. Ang mahalaga ay kumilala ka, sumampalataya ka
sa anak ng Diyos na kanyang isinugo. At ang kanyang pangako ay buhay na walang hanggan. Yan ang pangako niya doon sa mga taong magre-response ng kanyang pag-ibig. Sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya ibinigyan niya ang kanyang kaisang-isang anak. Yan ang dahilan kung bakit naparito si Jesus sa mundo, dahil naparito siya sa mundo. No? Yan ang dahilan kung bakit naparito si Kristo sa mundo. Dahil ito ang sinasabi ng Biblia doon sa John chapter 10 verse 7 hanggang 11, hanggang 18. Kaya muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuan dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. Ako nga ang pintuan, ang sinamang pumasok sa pamamagitan ko, maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa magkaroon ng buhay, ng isang buhay na sagana at ganap. Ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasa bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama ay kilala ko ng Ama at siya'y kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako naman kilala nila. At inaalay ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong ibang tupa. Mayroon akong iba pang tupa na wala pa sa kulungan ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at pakikinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito, minamahal ako ng Ama, sapagat inalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibibigay. Mayroon akong kapangyarihan ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. So yan ang unang tuntunin sa apat na katotohanan espiritual na ikaw ay mahal ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos at naparito si Kristo upang ikaw at ako ay adagaan at magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. At sasabihin ng iba kung buhay at ganap ang kasiyasiya ang buhay mo, ba't ganito pa rin ang ating buhay? Ang buhay po natin ay hindi po dito sa mundo. Ang buhay na sinasabi ni Jesus Christ ay nasa kabilang buhay. Dahil sinabi niya, kung ang kaharian ko ay nandito sa lupa, sabi niya, mananatili ako sa mundong ito. Ngunit hindi ito ang aking kaharian. Ang kaharian ko ay nasa langit. Kaya sabi niya, ako'y paroroon at ipaghanda ko kayo na matitirhan. Kapag ipaghanda ko na kayo na matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo sa aking kinaroroonan. Kaya sabi sa Biblia, isaisip ninyo ang mga bagay na panglangit, hindi ang mga bagay na panglupa. Sabagat ang totoong bayan natin ay walang iba kundi ang langit. Kaya ganun kamahal tayo ng Diyos. Ipinakikita sa atin ng Diyos na hindi tayo taga rito sa mundong ito. Ikalawa, ang tuntunin sa apat na katotohanan espiritual na ikaw ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Dahil dito, hindi natin alam ang kahangahangang plano ng Diyos sa ating buhay. Pinatunayan ito sa Romans chapter 3 verse 23, sapagat ang lahat ay nagkasala at walang sinuman nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya
sa kanila. Siya ang inaalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinamanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Kristo Jesus. So doon ay pinakikita ng Diyos na kung bakit kailangan mong sumampalataya sa Diyos dahil ikaw ay nagkasala sa Panginoon. At ang kapatawaran ng ating kasalanan sa pamamagitan ng ating pananalig at panampalataya kay Kristo, na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Namatay siya dahil sa ating mga kasalanan para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya sabi doon sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoong Kristo. So doon ay sinasabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nung mamatay si Kristo sa krus, nabayaran na ang ating mga kasalanan. Ang kailangan lang natin ay sumampalataya sa Kanya na bilang Panginoon at siya rin tagapagligtas ng ating buhay. Kaya iyan ang ikalawang tuntunin sa apat na espiritual na ikaw ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Dahil dito, hindi natin alam ang kahangahangang plano ng Diyos sa ating buhay. Pangatlo, ang pangatlong tuntunin na apat na katotohanan spiritual na si Jesucristo ang tanging solusyon ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ni Jesus ay maaaring mapatawad ang ating mga kasalanan at ibalik muli ang ating relasyon sa Diyos. Sinabi sa Romans chapter 5 verse 6 hanggang 11, sapagkat noon tayo mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring iaalay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaring mangahas na gumawa nito ang ilan sa isang tao mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung una nang tayo makasalanan pa. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo nga ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sabagat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sabagat dahil sa Kanya, tinagat tayo bilang kaibigan ng Diyos. So doon ay pinakita sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan kahit nang tayo makasalanan pa nang namatay si Kristo Jesus para sa atin. Kaya dito ay makikita natin na sinasabi ng Biblia na yung pangatlong spiritual na si Kristo ang ginawa ng Diyos na paraan para mapatawad ang ating mga kasalanan. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 hanggang 4, sabagat ibinigay ko sa inyo itong mahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at sa labing dalawa. So yan ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Kristo ay pinakikita na siya ang ginamit ng Diyos. Siya yung na si Kristo ang tanging solusyon ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay maaaring mapatawad ang ating mga kasalanan at ibalik muli ang ating relasyon sa Diyos.
Pang-apat, last but not the least, ang pang-apat na tuntunin na spiritual na kailangan natin sumampalataya kay Kristo at kilalanin siya bilang ating tagapagligtas. Bilang ating tagapagligtas upang matanggap natin ang kaligtasang kaloob ng Diyos at malalaman ang kangahangang plano ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi doon sa John chapter 6 verse 47, pakatandaan ninyo, ang sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, na ang sinunod na sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa John chapter 3 verse 36, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi puot ng Diyos ang suma sa kaniya. Kaya doon ay sinasabi ng Biblia na ang pang-apat na spiritual ay upang matanggap natin ang kaligtasan na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya sabi doon sa John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, lahat ng tumanggap at sumampalatay sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sa Gawa chapter 16 verse 31 hanggang 33, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. At ang salita ng Panginoon ay pinayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Nang gabi rin iyon, hinugasan ng banday pinto ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo at ang buo niyang sambahayan. Kaya dito ay sinasabi ng Biblia ang apat na tuntunin sa apat na spiritual na kailangan natin sumampalataya kay Kristo Jesus at kilalanin siya bilang ating tagapagligtas ng ating buhay habang tayo ay narito sa mundo dito. Sa nawa ay mayroon tayong naintindihan, mayroon tayong naunawaan sa salita ng Diyos patungkol sa apat na spiritual, sa apat na katotohanan na spiritual na ibinigay sa atin ng Panginoon. So ano yung apat na spiritual na sinasabi ng Biblia? Una, ang tuntunin sa apat na spiritual na ikaw ay mahal ng Diyos. Pangatlo na ikaw ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Pang-apat ay sumampalataya ka kay Kristo at kilalanin siya bilang sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya puri ng Diyos, pagpalain po ng Panginoon ang bawat sa atin. Sa oras po nito tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyo pong mga salita na aming napakinggan at napag-aralan. Bagamat malakas ang ulan, hindi po yan hadlang upang hindi po namin mapahayag ang mabuting balita sa lahat na narito. Pagpalain niyo po ang lahat na narito sa oras po nito. Tayo po imawit sa Panginoon. Hallelujah! Awitin po natin ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan, kagalakan at tumihan. Dumating man ang problema, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Once again, ikaw ang aking kalakasan, gagalakan at tumihan.
ating man ang umiwan. Walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa panan mo at sasamba sa'yo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, Lord. Hallelujah. Yes, glory. Yes, Lord, hallelujah. Ito po si Brother Narces, panguling panalangin. Holy Spirit. Okay, tayo po'y manalangin. Kaya maraming salamat sa inyo po mga salita na aming napakinggan. May pinagbigay sa aming kagalakan ng kapayapaan sa aming mga puso. Bagamat malalakas ang ulan Panginoon, nung kami ay nagpapatuloy na naglilingkod at sumasampalataya at sumasamba sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lugar nito, Lord. Alam niyo po ang katulangan ng bayt sambahan nito, Diyos. Sa ganang aming wala kami kakayanan, ngunit ito ang mayroong kakayanan, Panginoon. Ang lugar nito ay mapapagawa, Panginoon, at maayos sabagat ikaw mag-provide at gagamit ka ng mga taong mayroong kakayanan na magpagawa nito, Panginoon. Kaya purihin ka sa mga orphan to God, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal Espiritu Santo, kung paano kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar nito, God, na ligtas. Ay uwi kami sa lugar nito, Panginoon, sa aming pagsamantalang tirahan, na taglay pa rin ang iyong gabay at pag-iingat at ang ulan nito, God, ay hihinto, Panginoon, upang kami ay makauwi sa aming pagsamantalang tirahan, Panginoon. Kaya purihin ka sa mga orphan to God, sinasasalamatan ka namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Alat na rin tayo magsabi ng Amen. Pagka